Hey yo, what's up mga bossing? This is Jal Wooden Scale Models, ang iyong replica. So for today's video nga pala mga bossing, ay magta-topic tayo kung paano ba natin ginagawa itong mga wooden ships na ito. At kung ikaw ay interested sa video ko or sa mga content ko, so huwag mong kalimutan i-subscribe ako dito, i-like na rin at hit the notification bell para laging updated sa mga videos ko. At tara na mga bossing at simulan na natin. At watch till the end. Huwag niyong i-skip para hindi niyo ma-miss yung mga tinuturo ko sa inyo. At for today's video nga pala mga bossing, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng mga replicang barko tulad ng mga BFAR ships na to. So bali isa lang pala yung mga in-order sa atin ng BFAR. Pero ang gagawin natin ay 10. At oo, tama yung narinig mo. 10 yung gagawin natin kahit isa lang yung pinagawa sa atin. At alam niyo ba kung bakit kung gagawin 10 yung barko ng BFAR? Kasi ganito yun, sasabihin ko. Kasi mga bossing, ito yung first time na nag-order sa ating mga taga BFAR. So ang gagawin natin, gagawa tayo ng 10 para naman kung meron mag-order ulit ay meron ng ready-made. Mga tigna, i-deliver na natin agad ito papunta sa location nila. Mas maganda kasi kung meron na tayong ready-made na mga replicang barko. Kahit naman sa Philippine Navy, Coast Guard, or mga Air Force, mga aircraft nila, mga helicopter, at iba pa. At so ito na nga pala mga bossing, back to topic tayo. So sa video na ito, makikita nyo, naglagay kami ng pitik para naman mahati namin to sa gitna. At makikita nyo dito mga bossing, kung mapapansin nyo, makapal po yung ating kahoy na ginagamit dito. Ang pangalan nga pala ng kahoy na ginagamit dito ay mahogany wood mga bossing. At pagkatapos nga namin i-measure yung kahoy kung saan namin nahati nito, so ito na yung kasunod. At dito mga bossing, kumuha na nga pala ako ng circular sako at hahatiin na natin to. So bali hatiin nga pala natin to sa gitna at sa may dulo. At syempre mga bossing, bago natin to gawin at hatiin, at syempre kailangan be safety tayo mga bossing at double check natin yung blades nito. At dahil nga nung start ang 2025, hindi ko na talaga ito masyadong ginamit yung mga tools na to. At dahil nga first time na mag-order sa ating mga taga BFAR, so wala tayong body or hull ng barko kasi nga first time nga ay wala tayong mga ganitong ready-made. Kung kaya't kailangan na talaga natin gumawa ng bago para naman masimulan na to. So gagawa tayo ng 10 pero yung isa ibebenta natin agad at ipapadala natin pag natapos ng mga barkong to. At sa makikita nyo dito mga bossing, so nagsimula na ako magputol dito. So medyo nahirapan na kami sa part na to mga bossing. At dahil ngayon makapal yung kahoy na nabili ko, tapos yung circular saw namin mga bossing medyo maliit lang siya, so hindi siya kasha, or I mean hindi talaga siya abot sa kabila mga bossing. So ang ginawa ko, pinalibutan ko na lang sa pagputol mga bossing. At makikita nyo dito, naglagarin na lang kami dahil hindi talaga abot. So ngayon mga bossing, ito yung ikakat natin. 3 inches yung kapal nito mga boss. So ito yung gagawin nating BFAR ship. So dalawa to mga boss. So kailangan yung BFAR ship natin, andun yung drawing. So kailangan 16 inches siya or 15 and a half. So medyo may ano siya, kulang. Ayan, nabitin tayo sa kahoy. Pero no problem dahil magdagdag na lang tayo dito guys. So pwede din naman yan siya. So medyo mabigat talaga tong kahoy na to guys. Gamit ko palang kahoy dito ay mahogany wood. So maganda din to panggawa sa mga replica ship. And then mga bossing, ito naman yung mga 30 inch na ito pala yung 24 inches. So hati namin yan sa gitna. Bale maging dalawa yan. What's up mga boss? So ito naman yung mga replica na natapos na natin, sila BRP Pangasinan. Ayan, BRP Pangasinan po yan mga idol. So ito naman si BRP Subanon and then BRP Ivatan. Tapos yan wala kay bossing yan, siya yung gumawa eh. Sa tropa natin yan, Philippine Navy. No, snappy rin gumawa no. So bale ngayon mga boss, ito na lang yung last yung gagawin natin. And then ito din yung mga gagawin nating 5 barko ng BFAR. So ito yung mga maliliit na makina nila. Dito yan sa rubber boat nila. So ito yung kanilang rubber boat mga bossing. And then kanilang main gun. 50 caliber lang yung main gun nila mga boss. So meron pa tayo doon isa Impact Mark IV. So bale ngayon mga bossing, ito yung ginagawa natin. Ito yung mga listahan. Dito marami tayong project mga boss. Ayan o. So mga seamanship to lahat. Ito naman ay para sa BFAR. So under pa rin yun sila sa sa Coast Guard. So ito yung ginagawa natin for today's video mga bossing. So yung haba nito nasa 16 inches lahat kapag kasama itong nasa likuran niya. And then mga bossing, ang kabuang niya height, haba niya is 15 and a half. Pero yung talaga pag meron to nasa 16. So ito yung kanyang floor plan. Ito naman yung side plan niya. Yung sa side banda. So ito na bala yung gagawin natin, yung body na lang. So solid wood yung ginagawa natin mga
mga ka-replica. So, ito yung mga gamit natin mga boss. Ito yung mga kahoy na ginagamit natin. Um, 3 inches to yung kapal, and then yung buong ano niya, length, ay yung width niya is 8 inches. Bali, natin. Bali, magiging dalawa yan siya mga bossing. Bali, ito, 24 inches, 24 inches. And then, ito din naman, ano mga bossing, 30 inches to yung haba niya papunta doon. So, ito yung mga barko ng, ano, kabaro natin dito sa Seaman din to siya. Taga dito lang sa amin sa Zamboanga City. Ito yung isa, yung The World cruise ship to. Malaki to siya. The World. And ito din naman yung barko nila sa, ano, yung Stringla. Stringla yung pangalan. Then, ito din naman, boss, para to kay Sir Kevin Fiesta. So, ano siya, seaman din siya mga boss. Bali, 4 yung in-order niya, dalawang 24 inches or 2 feet na bulk carrier. Isang itsura lang yung dalawa. And ito din naman, isang Cape Pioneer, Cape size, ito yung kabila. Bali, dalawa din to hati. And ito din isa ay container ship mga bossing. So, ito yung ginagamit naming base, pang base namin to. So, mamalalaman nyo yan kapag ginawa na nila. Makikita nyo yung bagong version ng style ng aming pag-aspi. And then mga bossing, ito din naman yung mga old body na gagawin naming mga container ship din mga boss. So bale yan, nabitak-bitak na siya dahil nga iniwan namin to sa ulan at araw lang. Hindi ko napansin mga boss, so nakaano lang siya. Nandito na siya nakatambay. Pero ito yung mga stock na body na ginawa namin. Kaso lang hindi natuloy to gawin dahil naging busy rin kami. And then ito din yung tanker sana to pero di ko muna ginawa. Pero gagawin natin yan, tatapusin natin yan pagkatapos sa mga ibang project. So wala kasi mga mayari niyan, wala pa yung bumili diyan, pero gagawin namin yan. Depende rin sa meron papagawa or made to order. So ngayon gagawin namin mga boss, ito ikakat namin to sa gitna. Medyo risky dito kasi maliit yung ating banso, di ba makikita nyo. And then ihati namin yan, magdagdag kami dito ng ano yung JS 15 basta no? 14. So, bali 14 inches na ito mga boss. So, kailangan namin magdagdag ng 2 inches. So, dito. Dagdagan namin. Ito yung gawin naming BFAR. Dalawa muna sila mga boss. Bali 5 kasi yan. So, kulang pa tayo ng 3. Pero yung nag-order nito ay isa lang. Pero gagawin namin 5. Para yung iba, i-display na lang namin dito. O, bibenta namin online sa TikTok or sa Facebook. Para sa barko ng BFAR. So, tara mga bossing at gawin na natin. So, sa part na to mga bossing, so bale, kailangan natin i-adjust to. At dito sa part na to, kailangan talaga natin i-double check kung naka-align pa ba yung blades. At para kung ikakat na natin yung kahoy, kailangan naka-align talaga ito. At sa part na to, pinalis ko muna yung mga natitirang mga dust or mga natirang maliliit na kahoy para naman diretso-diretso yung pagputo natin ng mga kahoy. At mapapansin nyo, bago talaga natin simulan ay nagdo-double check muna tayo para safety tayo. At kailangan naka-under maintenance talaga yung mga tools natin or mga machine natin na to. At dahil nga hindi nga talaga to original yung mga gamit natin, kaya kailangan mag-under maintenance tayo. At pagkatapos natin gamitin sa pagtatrabaho, kailangan lilinisin natin at lagyan natin ng mga WD-40. So yun mga bossing, at natapos na namin ihati sa gitna. So bali hindi pa talaga yan siya sobrang straight talaga, I mean kwadrado. Kasi kailangan talaga natin kwadrado talaga siya mga boss. Tulad niya, hindi ko pa pinutol. Dahil i-measure ko pa yung length, I mean yung width ng BFAR. So, bale dalawa muna yung gagawin nating BFAR ngayon sa ngayong araw na to. So, next day, magpuputol tayo at hanapin natin yung mga ibang sobra. Kasi, prioritize natin yung mga malalaking barko, yung mga mahaba. And then, yung mga sobra, yung yung ilalagay natin dito. Para hindi naman sayang yung mga sobra tulad nito guys. Kaya, yan na lang. Kahit malit lang yung diferensya niya eh. And then, mga bossing, papakita ko sa inyo yung kanyang dito yung original plan niya, bale yung fire plan lang to na binigay sa atin dahil nga confidential yun. So ito muna yung natin mga boss. So ito pinapagupit ko pa sa kanya yung pattern yung sa floor plan. Then mga boss, so yan, napintura na yung mga iba. Yan, mga gawa sa 3D print yan mga bossing. Yan. So pasensya na kayo sa kamay ko, medyo madumi. 3D print po yan, gawa sa 3D print yung mga ibang gawa namin. I mean din sa mga parts.
So, ito naman yung full 3D printed na impact. Yan siya guys. Pipinturan ko pa ulit yan dahil nagka-dumi-dumi naman siya eh. Then yung iba naman dyan ay makikita nyo. Tawas na talaga siya mga bossing. So, ito na rin assemble natin. Ayan siya. So, baka mamaya na, medyo bakante, gagawin natin yan siya. So, for delivery na yan mga bossing. Itong apat na to. So, hindi po kasali yan dahil sa tropa nating Navy yan. Pinayos niya lang sa akin. And then, pinadagdag or pinapalit niya yung mga Auto Milara Canon para maging maganda gawa daw sa 3D print. So, may measure ko pa yung size niyan. Same size lang dyan, pero gawa na sa 3D print mga boss. Ito, tapos na. Ito yung floor plan mga bossing. So, ngayon tuturo ko sa inyo. Ito yung gagawa tayo ng short tutorial. So, ito na yung paggagawa mga boss. Kailangan, gano'n mo lang siya dito, ilatag mo ng ganyan. Tapos, kuha ka lang ng tulad nito, mga pin. So, hanapin mo yung middle. Ito yung line. Saka dito sa gitna. Kaya may linya talaga yan eh. So, yan. Bale, aalisin natin tong sobra dito. So, makikita nyo dito yung pagkagupit niya. Meron pang sobra. So, ayusin natin yan. And then, mga bossing, ayun, nagupit ko na ng maayos. Ayan. Straight na siya. So, ang gagawin natin ay kunin natin yung gitna nito guys. Ganyan lang siya mga boss. So, tulad nito, lagyan natin yung gitna niya. Then dito rin sa kabila ay hanapin din natin yung gitna niya mga boss. Ayan. So ito yung kanyang side. Ito yung sobra mga bossing. So kailangan natin alisin yan. Ito yung sobra. So yun mga boss. At ito yung alisin natin sobra to. Ayan. Kakat natin yan. So ito na lang din yung iduduktong natin dito sa bandang likuran. Ito yung gitna niya mga boss. Kaya mas maganda kasi gumawa ng mga replicang barko or mga replicas kapag meron tayong drawing or kahit fire plan or ano lang. Kaya hindi na yung tunay na drawing niya talaga. I mean yung tunay na general arrangement plan. Kasi yung iba kasi mga boss tulad na ito sa Philippine Navy or sa mga gobyerno ay bawal po yung ipakita sa public. Confidential siya mga boss. Tulad na ito, fire plan, pwede lang siya kasi for emergency yun. Okay, nakaano talaga yan siya mga boss. Yan. Kuha ko na yung gitna niya. And then ito na may sunod natin. Para hindi naman talaga siya maging sobrang, hindi naman talaga siya sobrang straight. Ano lang mga boss. Yan. And then ang isusunod natin dito. After natin ito ilatag dito guys. So bale dito mga boss, ito pa yung kulang natin. Dito ka pa, mga 1.5 inch pa siguro to. Yung kulang. Mga 1.5 inch pa ata to eh. Hindi, may 2 inch pa pala guys. So yun yung kulang natin, may 2 inch. Yan. So yun yung mga kulang na natin mga boss. Idadagdag natin dito. Kulang kayo ng ballpen or kahit anong ballpen mga boss. Ito lang gagawin nyo. Iguhit nyo lang ng paganyan. Para makuha natin yung perfect shape. Yan. So, i-repeat lang natin yung proseso dun sa kabila. Ito lang din siya mga boss. So, yan yung sobra sa side. Yun yung aalisin natin. Yun. Gaya lang siya mga boss. Eksakto. Hindi, yung inano ko naman dito, yan yung gitna ng saan natin ilalagay yung 50 caliber. May 50 caliber kasi yan siya mga boss. So, after nun, ay pwede na natin itong alisin. So, pwede na nga.
Yan lang siya mga bossing. Yan. Tapos lagay natin yung ano niya, yung pa-cross section. Okay. After yan mga boss ay pwede na natin siyang putulin dito sa may ano. So yan mga boss at pwede na natin siyang bawasan gamit itong ating banso guys. At yun mga boss, ayan, naputol na natin. So ang isusunod naman natin dito mga boss ay magduduktong tayo dito guys sa likuran. So hanap lang tayo ng mga pira-piraso. So meron tayo dyan, pwede naman yan. So yun mga boss, yan. May nahanap tayo dito. So ito na lang, meron pa pala ako dito sa mga basket na to guys. Ito na lang mga boss, let's go.